Quick vlog lang tayo, no? This is part 2 ng punit passport modus sa Philippine Airport. Kung hindi ka aware, sa departure side, kung yung mag-check-in ka na, tapos bigla nilang pupunitin o sisirain yung passport mo. Meron kasing incident na nangyari sa Butuan Airport. Isang Filipina, I think OFW siya, papuntang Qatar. Ang procedure kasi dyan guys, kapag napunitan ka ng passport, dapat magkaroon ng incident report. Meron niyang documentation na ito ngayon nangyari. Kasi hindi ka makakaalis ng Pilipinas. Hindi ka makakalagpas ng immigration. Anyway guys, check nyo na lang tong video para mas malaman nyo yung buong details. Hello! So, I'm making this video to raise an awareness sa nangyari sa akin kanina sa Butuan Airport. So, around 5 o'clock AM, nag-check-in kami. And while in the counter, so nagkaroon kami ng excess baggage. So, we have to pay. And then, nasa kanila yung passport namin kasi nga magbibigyan na kami ng boarding pass. So, it took like maybe like 10 minutes na ginagawa nila yung boarding pass namin. And then, nung pagbigay sa akin ng passport ko and ng boarding pass, wala pang, napakalapit lang. Dahil nga doon sa nababasa ko sa Facebook na merong punit-punit ang passport nila, chinek kong maigi yung passport ko. Kasi alam ko na walang punit yon. Pagkakita ko, may punit. Binigay ko sa kanila ng maayos, pagkatanggap ko, may punit. Tumakbo agad ako. Sobrang lapit lang. Wala pang 1 meter yung distance. And sinabi ko, what happened to my passport? Sabi ko gano'n sa kanila, anong nangyari? Lilipad pa ako internationally. Sabi ko gano'n, anong ginawa nyo sa passport ko? Binigay ko sa inyo ng maayos ang passport ko. Kako sa kanilang gano'n. And then sabi nila sa akin, no, ma'am, wala po kaming alam dyan. Maayos po, wala po kaming alam din, sabi gano'n sa akin, nagmamalinis sila. Sabi ko, huwag kayong magsinungaling, binigay ko sa inyo na maayos to, kung gano'n sa kanila. So ayun, hinawakan nila yung passport ko, tinanong nila sa manager ko anong pwedeng nilang gawin. Sabi ko kasi makakalipad ba ako kung ganito ang nangyari sa passport ko. Tapos ang sabi sa akin, yes ma'am, makakalipad kayo, wala naman pong issue itong nangyari. Ang pulis nasa likod ko, airport police nasa likod ko. And then, wala silang ginawa whatsoever. Nagmamasid lang sila. So, lumipad na kami. Bago kami lumipad ng around 6:40, 6:20, nag-email ako sa PAL. And nag-email na din ako together with the DFA and consular, passport consular. And kasama na din sa email ang Philippine Embassy Doha, Qatar, dun sa case ko kung ano ang pwede nilang ma-advise sa akin. So 6:40 lumipad kami. Pagdating namin dito sa Manila, hindi ako mapalagay. Sabi ko, hindi po pwedeng lalabas ako ng airport na hindi ko makausap ang aviation manager kung anong dapat kong gawin dito. So lumapit ako sa PAL. Pagdating ko sa PAL Airlines staff, nagulat sila, tampered na tong passport nyo, ma'am. Sabi ko, alam ko tampered na nga eh. Bakit ako hinayaan na ganun ang ginawa sa akin sa Butuan? At pumayag sila at sabi nila na wala daw issue to. So, in-escalate nila ako sa taas, sa flight control office, at tinanong nila kung anong nangyari. So, of course, kinuwento ko na naman. And then, ang sabi nila sa akin is, nagtaka sila sa Butuan, bakit lumipad ako ng walang incident report. Sabi ko, ma'am, baka naman po pwedeng bigyan nyo ako ng anything na papel na mapagpapatunay na malinis ako at itong nangyari na to is kasalanan ng check-in counter. Sabi sa akin, dapat ma'am sa Butuan pa lang ginawa na yon. So note, hindi ginawa ng Butuan Airport yun. Hindi nila ginawa yung case ko. Hinayaan lang ako ng airport police na magkaroon ng ganong issue. And then, thank God, at nag-email agad ako. So, may timestamp ako sa nangyari. And, sabi nila sa akin dito is, hope for the best na hindi naman siya maging issue. And, hayaan ako sa immigration na lumipad. Dahil total, meron naman akong resident ID. So, ngayon, ang masasabi ko lang dito sa nangyari sa akin is yung nababasa natin sa Facebook, totoo pala yon. And nakasama ako dun sa modus na yon.
Hindi ko alam bakit talaga namang ako pa yung na-timingan na nangyari sa akin to. Sana tumigil na tong ganitong klaseng modus, and sana maayos to ng government natin, dahil hassle tong ginagawa nila, pagpapahirap to. Tinatakot nyo yung mga tao na magbakasyon dito, dahil tinatakot nyo paano sila makalabas ng Pilipinas pag may hiwa na yung kanilang passport. I hope na makalabas tong issue ko at magawan to ng paraan ng mga taong ng kinaawukulan. So, yun lang po. Ibig sabihin guys, yung taong nagpunit ng passport ng Filipina ay hindi nakakuha ng pera or hindi naging successful yung mission niya. Kasi kung natakot yung pasahero, dinala siya sa investigation or screening, pwede dun siyang hingian ng pera. Pero dahil nagbasa sa Facebook si yung pasahero at alam niya na ito ay modus, kaya guys, advice ko lang, even for those foreign tourists, if you are departing from Philippines, take a photo of your passport. Make sure that it's shown that it has no damage. Walang sira yung passport nyo. Videohan nyo or picturean nyo din para meron kayong ebidensya. Yun lang guys, sana nakatulong yung video, and this is for awareness.